Alam mo bang libu-libo ang OFW na ilang taon na sa abroad? Pero pag uwi sa Pilipinas, parang walang nagbago. At ang dami ring employees dito sa Pinas, 5 years, 10 years sa trabaho, pero parang pareho pa rin ang buhay. Ano ba talaga ang kulang? Masama ba ang trabaho nila? Mali ba career choice? O talagang hindi sapat ang kita? Hindi. Ang totoong dahilan, mas malalim kaysa sahod. At kapag naintindihan mo to, doon ka lang magsisimulang umangat. Maraming OFW at employees ang hindi umaasenso. Hindi dahil maliit ang sahod nila, kundi dahil mali ang sistema ng paghawak ng pera. Kahit bigyan ka ng 50,000 pesos, 80,000 pesos, o 120,000 pesos na sweldo, kung may butas ang timba mo, ubos pa rin yan. Ito ang problema. Maraming kumikita ng malaki pero walang tamang sistema. At kapag walang sistema, pera lumalabas kahit malaki ang pumapasok. OFWs and workers fall into a cycle called survival mentality. Ganito siya, trabaho, pagod, sweldo, bayad bills, konting treat, ubusan, trabaho ulit. Wala nang next step, walang room for growth, walang time magplano, walang energy mag-aral ng bagong skill. Survive muna. Pero ang problema, kapag puro survive, hindi ka makabuild ng future. Kasi lahat ng lakas mo, mapupunta sa ngayon. Wala nang natitira para sa bukas. Hindi masamang tumulong. Actually, napaka-generous ng mga Pilipino. Pero ang generosity without planning, nagpapagod lang lalo sa nagpapadala. Maraming OFW ang nabankrupt. Hindi dahil sa luho nila, kundi dahil lahat ng kinikita nila, ipinapadala. Walang natitira para sa sarili nila. Padala para sa kuryente, tubig, project sa bahay, tuition, birthday, binyag, emergency. Pero ang OFW, walang emergency fund, walang retirement fund, walang sariling ipon. Pagtulong na walang limit, pagkapagod na walang hanggan. Employees often wonder, bakit pareho pa rin sweldo ko? Bakit hindi ako napopromote? Bakit hindi tumataas income ko? Simple, walang bagong skill, walang bagong value, walang bagong income. Kung 5 years ka nang nagtatrabaho pero same skills pa rin like before, edi same pay pa rin. Ang income mo nagle-level up lang kapag ang sarili mo nagle-level up. Kahit 30 minutes a day lang sa pag-aaral, pwedeng mag-iba ang income mo in 1 year. Isa pang malaking dahilan, ginagawang sukatan ang mata ng ibang tao. Maraming OFW at workers na papasama sa gastos kasi iniisip nila, ayokong isipin ang pamilya ko na wala akong pera. Dapat may pasalubong. Dapat maganda gamit para hindi sabihin kuripot. Pero ito ang problema. Habang inuuna mo ang impressing others, naiiwan ang future mo. Hindi mo kailangan bumili ng mamahaling phone para lang sabihing successful ka. Hindi mo kailangan magpabongga para lang ma-feel na worth it ka. Tandaan, hindi pera ang nagpapakita ng success. Stability ang tunay na sukatan. OFW ka man o employee, di ka uusad kung wala kang plano. Sweldo mo, predictable. Gastos mo, predictable. Pero ipon mo, hindi. Bakit? Kasi hindi mo siya pinilano. Ang mga umaasenso, may 3 bagay silang laging alam. Magkano pumapasok, magkano lumalabas, magkano dapat matira. Kung OFW ka o employee, ito ang simpleng formula na pwedeng magbago ng buhay mo. Number 1, fix your system. Bago gumastos, may nakatabi na para sa future. Number 2, have a plan for every peso. Walang bahala na. May purpose ang bawat 100. Number 3, limit help to family with love and boundaries. Hindi ka selfish kapag uunahin mo rin sarili mo. Number 4, upgrade your skills yearly. Your income can't grow if you don't grow. Number 5, stop buying to impress. Your worth is not measured by gadgets or pasalubong. OFW or employee ka man, hindi ka forever nakastuck. Hindi ka forever pagod. Hindi ka forever kapos. Pero kailangan mo makita na ang tunay na pag-asenso nagsisimula sa loob. Hindi sa sahod, hindi sa amo, hindi sa ibang bansa, kundi sa disiplina, sistema at planning na ginagawa mo ngayon. Kaya kung gusto mong magbago ang buhay mo, simulan mo dito. Ano ang kaya kong baguhin this month para sa future ko? Dahil pag nagbago ang habits mo, susunod ang pera mo. Kung nagustuhan mo itong kwento,
I-like mo to, i-share mo sa kapwa OFW at employees. At syempre, subscribe ka na sa Pera Kwento. Dito, kwento muna bago pera. Kasi sa bawat kwento, may aral sa pag-asenso.